Hi everyone, so ito yung analysis natin kay BTC and sobrang ganda ng galaw niya dito. And tapos na yung wait for the last high, ito yon. And let's wait if BTC creates internal structure. For sure meron to. And yung ganitong movement, alam na alam ko na to, kaya nagandahan ako sa galaw niya. So i-explain ko sa inyo sa clean chart. Stay tuned hanggang matapos tong video kasi tatapusin ko to hanggang matapos yung structure niya sa loob nito. Okay? So, watch. So, dito tayo sa Bybit. Itong area na to, magandang support yan, pero I will explain kung bakit mafo-front run dyan yung mga traders. So, sabi ko sa analysis ko ng week 27, kunin nyo yung 112K as your extreme reference. Okay? Yan. 111.968 yan. So, ni-round off ko na ng 112K. Then, within this range, hanggang dito, tatapusin ko yung setup sa inyo. Okay? And kukunin ko yung last liquidity nitong market. So, pakinggan nyo mabuti I-explain ko kasi hindi to about technical, about to sa psychological trade ng mga retailer. So, start na tayo. This area, okay, strong resistance yan. And dyan sa area na yan, may mga trader na magsusugod ng short, okay? SNR traders, specifically resistance. Kukunin nila yung mga dump dyan sa lower time frame and itatry nilang i-short. And since yung SL nila nandito lang sa high, magbe-breakout ngayon si market doon and papasukin yun ng mga FOMO traders. FOMO will happen here. Okay? Next. Diyan sa area na yan, which is sa support nga, or sa resistance na yan, makikita nyo, okay, nandiyan yung reaction ng price dito. SNR and SMC traders. SNR will long at this position. So, dito sinort nila yung resistance. This support naman, nilong nila yung position. Pero, dito sa area na to, pwedeng masweep yung SNR. Pero yung SMC, makaka-confirm sila ng reaction. Okay? And dito sila papasok. However, itong papasukin nila is a risky position dahil magiging inducement sila sa area na to. Okay? Magiging inducement sila dyan. Paano nangyari yon? Kasi dito maraming mag-short na trader din, pero may iwan yung position nila dyan. Merong magpo-position dito, pwedeng order block to or fair value gap, depende sa SMC trader kung ano yung papasukin niya. Then itatry nila ilong position yan. Then si market bababa ng ganito. Okay, yan yung next. So, naging inducement sila dito. Okay, sa area na yan. Kasama sila dyan sa liquidity. Next. Itong area na to, pwede siyang bumaba dito or pwedeng dito lang. Kasi valid pa rin yung support ng area na to kasi first touch pa lang din, second touch. Tsaka ngayon, magko-confirm ulit sila SNR and SMC kung pwede nilang pasukin to ng long pero hindi nila gagawin. You know why? Kasi yung position dito is magiging downtrending na and risky na para mag-long sila. So take note pag ganyan yung market, let's say for example gumanyan, gumanto, tapos bumaba ng ganyan, hindi na nila ilolong yan kasi nga pwede na nila malaman yung momentum breakdown dito sa ilalim. Which is hindi mangyayari sa area na to kasi after ni market kumuha ng first touch sa support, second touch, isi-sweep niya tong liquidity ng ganito. Okay. Nakakasunod. Ngayon, pagka-sweep niya ng liquidity, yung long position dito and yung short position dito, parehong liquidated. Both sides. Kung meron ka ditong short, kung meron ka ditong long, meron ka ditong short, pareho siyang liquidated. Okay?
So, makikita nyo dyan na pagbaba yung market, dito sa ilalim, marami mag-short dyan. Tapos dito naman, papasukin nila ng long sa area na to kasi nga, syempre, previous high yan. Tapos maglalagay sila ng long position. Pareho silang SL. Yung long position dito, tsaka yung short position dito. Next na top ni market dito sa area na to, magbabago yung sentiment ng SNR. Bakit? Kasi yung previous trend line nila dito naka-breakout and kukunin nila to as retest. Magiging valid ulit sa kanila to as retest. So let's say for example, nag-sweep na yung short dito, yung longers dito na SL na rin, kukunin ulit nila to as long position. Bakit? Kasi ang nakikita nila dito is retest na ng price action. And maglo-long sila dyan. So, maganda yung attempt ng long nila, makaposition, below dito yung SL. Pero si market, hindi na magtatapos ng structure. Kahit hindi na niya rin ito marireach. Tas may SL ka ulit dito. Kasi mostly, ang tatargetin ng SL ng retailer is ito, tsaka itong high. Okay? Pero hindi nila alam, hindi naaabot yung price doon and doon na mangyayari yung momentum breakdown. So, napansin nyo na mako-confuse sila sa mangyayari sa market. So, ganito ang next na structure dyan. Yung gagalaw dito na market and magre-refill ng imbalance trader, which is papasok dito yung mga fair value gap trader. Longers, short, FPG. Okay. Magre-react si price sa fair value gap kasi kumukuha siya ng liquidity sa imbalance, nire-rebalance niya. So, magkakaroon niya ng konting reaction. Okay? Yung mga mag-short dito na trader, hindi na makakasabay kasi hindi yan aabutin ng price. Pwedeng konting reaction lang. Tapos, ang gagawin ng price is, if-front run niya ulit ng another dump. And pasok tayo sa 112K. Okay? Whether hindi siya pumunta ng 112K or pumunta siya, ito na yung last bottom ng market. And kukunin ko sa inyo dito sa area na to. Itong imbalance na to, tsaka itong high lang na price. Ano to? Ano tong hinighlight ko? Ito yung last liquidity market. In short, buying zone. Natutuwa ako sa structure na to dahil kabisado ko to. And ganyan ako tumingin ng higher time frame. Lagi ko lang ito nakikita sa lower time frame. Pero this time, nakita ko siya higher time frame. Kaya ako siya na-plot ng ganyan. Then, makikita mo yung consolidation sa area na to. Makakita ka ng consolidation. And may last sweep yan si market. Yung last sweep na yan, bibigyan ka niya ng hint pag nabigay na sa iyo liquidity dito sa area na to. So, merong liquidity dito sa area na to na masisweep. Tapos, ano yung confluence na nakikita mo? Merong order block dito. Pwede mong pasukin yan as last liquidity point. Okay? Madali lang sabihin na this is order block and targetin mo yung all-time high. Pero iba yung prediction na sinukat mo si market from this July 15 hanggang matapos siya sa structure. Ganyan na ganyan yung gagawin niya. And yun, parabolic. Boom. Okay? Ngayon, hindi ko ipa-plot to sa inyo. Hindi ko isa-send to ng raw. Isa-send ko lang to once ma-capture ko yung bottom na liquidity at targetin ko yung 123,250. Okay? So, anong proof na na-trade ko to or ginawa ko to beforehand pa mangyari? Ang proof nun is mapakita ko sa inyo yung entry ko dito ng 112K dyan sa area na yan. And papakita ko sa inyo yung closing remark dito. So makikita nyo yung buy signal ko dito at saka yung sell signal ko dito. Okay?
So, yun yung papakita ko sa inyo. Yung buy signal ko dito, tsaka yung sell signal ko dito. Para malaman nyo na tinrade ko tong market and nagandahan talaga ako sa galaw niya. So, itong movement na to, repetition lang yan na nangyari dito. Pansin nyo, yung structure na yan, ganito rin ginawa niya. Tapos may sweep. Okay, tapos umakyat. Naging inducement lang. Pero this time, ito na yung tunay na akyat. Hindi na siya inducement. Kaya parabolic up na to. Mabilis. Hanggang dyan sa all-time high. So, ito yung area best position to long. Okay? Mabilis na pag-akyat yan and you will see before your eyes. So, ayusin ko muna to. Ayusin ko ba? Hindi, ganyan na lang para raw. Okay? So, yung shorters dito, hindi na matatapi. May mga mag-short dito. Front run sila. Pagtapak dito ng market, may mga maglo-long din pero may SL sila sa last sweep ng market. Kaya watch video of the year to. Download ko na. That's it. Thank you for watching. Bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious,